So mga kapatid, mga kaibigan, this is our topic this morning. How does the Holy Spirit work in man's soul? At ito ay 7th of the series. Pang-pito po ito. So I strongly suggest na pag-aralan ninyo ito. Bihira po kasi ito na ipapahayag sa atin sa mga pulpito. Now, I'm not saying that I am just the one who can do this. In fact, ito ay natutunan ko rin sa isang aklat na nabasa ko at sa iba pang mga aklat na nag-relate po dito. At talagang totoo po yun. Magandang aklat po yun. In fact, I have shared that to several pastors already, yung aklat The Spiritual Man by Watchman Nee. And you know, mga kapatid at mga kaibigan, mahalagang mapag-aralan po natin ito because this would make us understand how the Lord works in our hearts so that we will grow. Hindi lang po kasi layunin ng Panginoon na maligtas tayo. Ha? Matapos tayong maligtas, gusto ng Panginoon na ang buong pagkatao natin ay mabalik doon sa original na direction na sumusunod. Ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, how does the Holy Spirit work in man's soul? Short review, ipinanganak na muli ang mga taong tunay na nanampalataya sa Panginoon. Ano ang ipinanganak na muli? Hindi po ang ating kaluluwa, but ang ating espiritu. God regenerates man's spirit, not the soul. Mahalaga ma-understand po natin ito. Ha? Hindi po ang kaluluwa ang ipinanganak na muli. And then pangalawa, the Holy Spirit dwells in the regenerated spirit of men. Doon po nakatira ang banal na espiritu sa ipinanganak na muli na espiritu ng tao. At ina-apply doon ang finished work of Christ on the cross. Na-discuss na po natin yon. The finished work of Christ. He died for our sin. He crucified our old nature or the old man. Kasama niya. And then He defeated the devil and all his demons. Meaning, ito ay gusto ng Panginoon na mangyari sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Na hindi lang na tayo ay napatawad, kundi araw-araw manalo tayo dito sa datihang pagkatao na nakikipaglaban, nakikipagtunggali sa bagong pagkatao. And then matuto rin tayo na lumaban at manalo sa kaaway ng ating kaluluwa. At ito ay ina-apply ng banal na espiritu, itong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating espiritu. And then of course, dapat na naintindihan din po natin sa mga napag-aralan na po natin, ang decision making ay nangyayari po sa kaluluwa. Hindi po doon sa espiritu, hindi sa katawan. So naalala ninyo na ang kaluluwa natin ay maaring mag-disobey o mag-obey sa Diyos. We are endowed with that free will to decide. And then of course, that decision, ang gusto ng Panginoon, that decision must be in favor sa kalooban ng Panginoon. So, paano ito mangyayari? Ha? Naalala ninyo mga kapatid, that was the original direction or plan ng Panginoon. Adam, before the fall, dyan sa picture makikita nyo, nandyan ang Diyos, nandyan, nakatutok yung araw, ang espiritu ng tao, ang kaluluwa, ang katawan, makita nyo na ang espiritu ang master, ang namumuno. Sumusunod lang ang kaluluwa at sumusunod ang katawan. Ito ang order na gusto ng Panginoon maibalik muli kung tayo po ay na-regenerate na. Alam natin na nang mahulog ang tao sa kasalanan, hinabaliktad, na-invert po itong order na ito. Katawan na ang nasusunod, kaluluwa na ang nasusunod, ang espiritu ay naging alipin na lang. Subalit nang tayo ipinanganak na muli, then, ang gusto ng Panginoon ay mabalik sa ganitong order. So ang tanong ngayon, how does the Holy Spirit work so that the soul will joyfully obey God?
Pakinggan nyo ng maigi, joyfully obey God. Paano nagtatrabaho ang Banal na Espiritu sa ating kaluluwa upang ito ay magdesisyon na magsunod sa Panginoon ng buong kagalakan? Okay? Kasi yun ang original na plan ng Panginoon. So, we start with this verse. 1 Corinthians 3:16. Sige po, sabayan po ninyo ako. Sabi po dito, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ang tanong po na yan ay rhetorical question. Meaning, itinuro na ito sa kanila ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na talagang sila ay pinananahanan ng Banal na Espiritu in particular at ito ay naninirahan nga sa kanilang espiritu. So, ang context dito, mga kapatid, parang nalilimot-limutan ng mga Corinthian Christians ito. Kaya nahulog sila doon sa carnality. They are not spiritual at all because they're living according to the strength and the power of the soul. Yun ang problema nila. So nakaligtaan nila itong katotohanan that they are indwelt by the Spirit of God and that the Spirit of God communicates with our spirit. Napag-aralan na rin po natin yon. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay communicate sa espiritu natin. Ito namang espiritu natin, nakikipag-communicate ito sa kaluluwa natin. Mamaya, magbibigay ako ng example. Ha? So, ganito ang inaasahan dapat sa mga tunay na mananampalataya na ang Banal na Espiritu na naninirahan diyan sa espiritu natin, ito ay magpapalakas sa atin upang sa ganon, ma-influence ng espiritu ng tao itong kaluluwa at sumunod, magdesisyon joyfully na sumunod sa Panginoon. Sabi sa verse 17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Medyo may warning dito. If you defile the temple of God, God will destroy you. And of course, that includes hindi lang ang katawan ng tao per se, lalo na po ang kaluluwa po natin. And na-discuss na rin natin paano na-defile especially ang espiritu natin when we are consulting to a different spirit, not the Spirit of God. And of course, very dangerous po yan. Okay, now, upang mapag-aralan natin ito ng husto, mga kapatid, at maintindihan po natin, we start with the truth doon sa tabernacle or the temple na tinatawag sa Old Testament. Alam naman ninyo siguro na noon ang Diyos nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga sakripisyo. At ang sakripisyo na ito ay pinapatay doon sa tabernacle, yung hayop na yon, and then dinadala doon sa holy place. Okay? Doon sa holy place na yun, tinatawag Shekinah glory, doon po specifically nakatira ang presence ng Panginoon. Okay? The immediate presence of God was there. Kaya nga hindi pwedeng papasok doon ng kahit na sinong tao. Kahit na nga ang mataas na saserdote, pag pumasok doon na mayroong kasalanan sa kanyang buhay dahil hindi siya naghandog ng tupa na magiging kahalili sa pagbabayad ng kanyang kasalanan o pagtabo ng kanyang kasalanan, then namamatay itong high priest. So ngayon, sa New Testament, sa ating kapanahunan, ang tao ngayon, the Christian man, tayo na ngayon, ang mga tunay na mananampalataya, ang tahanan o pinananahanan ng Banal na Espiritu. God's dwelling place in the New Testament is the Christian man. When I say Christian man, ang buong pagkatao yun. Pero, tandaan po ninyo, nandyan ang Banal na Espiritu nakatira sa espiritu ng tao. So, kailangan ma-influence itong kaluluwa at itong katawan po natin. So, tingnan natin itong picture, the earthly tabernacle noon. At pag-aralan natin ang, mga partitions po dito. So, nakita po ninyo yan. We have taken that from, of course, from Google Pictures, ang earthly tabernacle na yan. So, tingnan po ninyo ang sa loob niyan. Ito ang, cross-section niya. Okay? Ang unang parte, yung tinatawag outer court, type po ito ng katawan. Dito, pinapatay yung hayop.
kinukuha itong dugo at tinadala doon sa inner or innermost court na siyang nandoon ang tinatawag presence of God or the Shekinah glory. Then, ang pangalawa ay itong holy place, the inner court, type of the soul. Naalala ninyo? Type of the soul ito. And then, of course, ang Holy of Holies. Yun ang innermost court, type of our spirit. So, diyan nakatira ang immediate presence ng Panginoon doon sa Lumang Tipan. At sa ngayon sa New Testament, diyan nakatira ang Banal na Espiritu. Okay? So, ang plano ng Panginoon, itong kaganapan o itong original na direction na sinasabi ko po sa inyo, na ang Espiritu ang namumuno, sumusunod ang kaluluwa at sumusunod ang katawan, ay maibalik ito. Kaya nga ang prayer ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:23. Sige po, basahin po natin yan. Pansinin po ninyo ang order po diyan. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Pansinin po ninyo, hindi lang ang espiritu o ang kaluluwa, pati ng katawan natin. Ano ang ibig sabihin dito? Ang buong pagkatao ay dapat ma-occupy, ma-influence ng banal na espiritu upang sa ganon, mabalik yung original na ang espiritu ng tao, sumusunod lang ang kaluluwa at sumusunod ang katawan. Okay? So, sana ganun ang mangyari. Sana ganun. Kasi ito ang tinatawag spiritual man sa Bible. Hindi itong marami kang alam na bersikulo, marami kang ginagawa per se, ng mga Christian activities. Pero kung hindi naman po, ang banal na espiritu ang nag-e-energize sa espiritu natin, at hindi naman talaga ang power, ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, kundi galing lang sa kaluluwa natin, determination, self-determination, self-knowledge natin, alam ninyo, hindi po katanggap-tanggap yan sa Diyos. That's why we must be very, very careful that our spirit is communicating with the Spirit of God, and then ang espiritu rin natin ay nakikipag-communicate at nag-influence sa kaluluwa natin, and thereby susunod pati na ang katawan. Okay po? So, importante na maintindihan po natin ito. What happened to the soul and the spirit after regeneration? Ano ba ang nangyari sa kaluluwa at sa espiritu after regeneration? Okay. Nang magkasala ang tao, si Adan at si Eva, pinutol ng Panginoon yung relasyon ng espiritu sa kaluluwa. Ang reason, I believe, upang wag mag-dominate totally itong kaluluwa ng tao over the spirit in such a way na ang banalis o ang espiritu ay hindi na ma-regenerate. Nang maligtas ang tao, nang ipinanganak na muli ang tao, ang link na ito ay dinugtong muli ng Panginoon. Okay? The link between the soul and the spirit is restored. Nakikita nyo dyan sa picture na restore na po yon. Kaya, ang kaluluwa natin ay maaari nang ma-influence ng espiritu natin pag ang espiritu natin ay lumalakas o pinapalakas ng banal na espiritu. Naalala ko yung sa Psalms 42, verse 5. Nagpipray noon si David, sabi niya, "Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me?" Maliwanag yun, makita mo, sabi ni David, bakit nagugulumihanan ka? Bakit nang lulupaypay ka? Kaluluwa ako. Sino ba itong nagsasalita sa kaluluwa? Sino itong kausap? At sinong nagsasalita? It's the Spirit. The Spirit of David is communicating with the soul dahil ang soul medyo na pinanghinaan ng loob at sabi ng Espiritu, bakit ka nanghihina? Hope thou in God. Magtiwala ka sa Diyos. And you know, mga kapatid, this is quite strange to you.
Pero ang totoo mga kapatid, napakahalaga po nito. Sometimes we are foolishly praying, Lord, palakasin mo po ang aking kaluluwa. Palakasin mo ang aking kaluluwa, Panginoon. Pero mababasa po niyo sa Bible, hindi ganun ang prayer ni Apostol Pablo. In fact, he was praying sa mga Christians doon sa Ephesus that the inner man, that is the spirit, will be strengthened. Hindi ang kaluluwa. Di ba? Hindi yung kaluluwa per se. Naku, ang kaluluwa mga kapatid, mayroong itong tinatawag latent power, potential power diyan, na kung ito ang ma-unleash na power na ito at mag-dominate sa buong pagkatao, naku, delikado. Delikado po yan. And that's why, ang original order ng Panginoon, the Holy Spirit communicates with our spirit na ipinanganak na muli at pinapalakas itong espiritu natin upang maging influence sa kaluluwa natin, upang ang kaluluwa natin ay magdesisyon na magsunod sa tunay at buhay na Diyos sa kanyang kalooban joyfully. Okay po? So very important truth. Makikita natin ito as an illustration and a very, very important truth. Okay. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, kung naalaala ninyo, babasahin natin yan mamaya. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, may nangyari doon sa loob ng templo. Alam ba ninyo yon? Ang curtain doon, the veil, ay nahati sa dalawa, from top to bottom, signifying God's desire to extend His presence to the holy place, yung soul. Okay? Saan nga nakatira ang Panginoon? Doon sa holy place, Holy of Holies. Ngayon, nawala na yung curtain na yon nang mamatay ang Panginoong Jesucristo. That's the first significance, okay? Sa Old Testament kasi, ang Holy of Holies ay nilalagyan ito ng curtain, barring it from the holy place, meaning may cover o may division. Subalit, pagdating ng Panginoong Jesucristo, nang siya na mismo ang nag-offer ng kanyang buhay upang malinisan ang ating mga kasalanan, hindi lang na matabunan, kundi malinisan ang ating mga kasalanan, then nangyari nga po na nahati po yung curtain sa dalawa, from top to bottom. Sabi ng Matthew 27, sabayan po ninyo ako. Anong sabi dito? Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost or the spirit. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Grabe yun. Grabe yun na incident na yun. Pati ang sanlibutan, talagang nagkaroon ng lindol. At ang mga bato ay nabiyak. Grabe, no? Pero what is most significant there, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Meaning, hindi gawa ng tao. Galing sa taas eh. Hindi yun na parang may naggunting doon from bottom to top. Hindi. From top to the bottom. Now, ang significance ng rending of the veil is very important na maintindihan po natin. The final and never to be repeated sacrifice of the body of Christ obtained the eternal redemption for us who believe. Anong ibig sabihin nito? Ang pinal at hindi na pwedeng ulit-ulitin na sakripisyo ng pagpapatay sa katawan ng Panginoong Jesucristo o sa sakripisyo ng katawan ni Kristo. Ito po ay hindi na pwedeng ulit-ulitin dahil isang beses lang nakamtan niya ang eternal redemption sa ating lahat na mga sumunod. That is, redemption of the spirit, soul, and body. Okay? Spirit, soul, and body. Bagamat hindi ito biglaan na nangyari agad-agad, what I mean, it was already applied, but it has to be pursued. Okay, I'll explain it. Ang espiritu natin, pinanahan ng banal na espiritu. Itong kaluluwa natin, tinubos na rin itong kaluluwa natin. Subalit nandyan pa ang datihang pagkatao. And that's why meron tayong struggle. Okay? And then, ang katawan natin, nasisira pa rin ito. Papalitan ito ng katawang hindi na malulusaw, hindi na mamamatay, hindi na magkakasala. Ito ang sinasabi ng Romans chapter 8.
redemption of our body. So darating po yun. Hindi na yun babalikan dito ng Panginoon para magbayad siya muli ng kasalanan natin. Hindi po. Once and for all, tapos na po yun. At nasa package na po yun, ang espiritu, kaluluwa at katawan natin ay may katubusan na po. Now, Hebrews 9:11, basahin po natin ito. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Dito ipinapaalam sa atin na yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo na nagbayad nga ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng kanyang dugo. Katulad ng nangyari sa lumang tipan na hindi pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies kung ang sinumang tao, ang high priest, halimbawa, kung wala siya ng dalang dugo mula doon sa outer court, mula doon sa sakripisyo. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang sariling dugo mismo, pinasok niya itong holy place, that is the tabernacle in heaven, and then He has obtained eternal redemption for us. Kaya nga ang isang tunay na mananampalataya, pakinggan niyo ito mga kapatid, hindi na nga po nawawala ang ating kaligtasan. Sigurado yan. Hindi po yan mawawala. At ito naman, ang nagbibigay kagalakan sa atin na magpatuloy tayo na lumago dyan sa Panginoon at upang ang buong pagkatao natin, spirit, soul, and body, ay matutong sumunod sa Panginoon joyfully. Okay po? Another significance of the rending of the veil is this one. We have now the access to the holiest by the blood of Jesus, developing communion with the Father through the Spirit. So dahil nga nabayaran na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, the blood life of the Lord Jesus Christ, ngayon mayroon na tayong access. So nawala na nga yung curtain na nag-divide sa holy place at sa Holy of Holies. So, ang significance po niyan, mayroon na po tayo ng access direct to the Father through the Spirit. Hindi na po natin kailangan itong mga pari o mga mataas na saserdote. Ang bawat mananampalataya ng tunay na Kristo ay mga priests na po ito sa harapan ng Diyos. So, what a great privilege. Hindi mo kailangan ng load. Hindi mo kailangan ng cellphone. You can communicate with the greatest person of the whole universe, the God of the Bible. At alam ko, mga kapatid at mga kaibigan, na maraming mga mananampalataya ang hindi ito na-exhaust na gamitin. We are less prayerful. We are more listener of the talks of men than communicating with God. So, ito ay very significant at ito ang sinasabi rin sa Hebrews chapter 10, 19 and 20 at diretso tayo sa 22 ang encouragement. Sabi po dito, sabayan po ninyo ako, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest. Grabe yun, ha? By the blood of Jesus, hindi na by the blood of the lambs, by a new and living way, which He has consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh. So dahil ito nga, tapos na, binayaran na ng Panginoong Kristo, ang kasalanan natin, mayroon na tayo ng boldness to enter into the holiest. Meaning in the presence of God. Okay? Sa pamagitan, of course, ng dugo ng Panginoong Jesucristo. So, ang encouragement dito sa atin, sabi sa 21 and 22, and having an high priest over the house of God. Pakinggan nyo ito, high priest ito, capital letter, ang tinutukoy dito, ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin kailangan ang mga human priest or human high priest, hindi po natin kailangan yon. We have the high priest
And that's the Lord Jesus Christ. Having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, ini-encourage tayo. Gamitin natin tong privilege na we have that access. Ha? Hindi kailangan ng load, hindi kailangan ng cellphone. We have that access to God. So, sana ang espiritu natin ay nag-i-enjoy, nagpakikipag-communion sa banal na espiritu, and thereby we can commune also with our Heavenly Father through prayer and through His Word. Pangatlong significance, mga kapatid, na very important na maintindihan po natin, significance of the rending of the veil, the Holy Spirit dwelling in our spirit is now extending His influence to the soul by applying the work of Christ in the soul, causing it to depend on God. Medyo mahaba-haba. Ito naman po talaga ang kailangan natin eh. Kung ibibigay ko lang sa inyo yung outline, mamemorize ninyo yung outline, pero hindi naman ninyo maintindihan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos dyan, ay nako, sayang lang naman yun. Para kang binigyan ko kayo ng buto. Ang outline kasi skeleton lang yun, parang buto. Di ba? Ang binibigay ko po sa inyo, laman. Laman po ito. Ang banal na espiritu na nakatira sa ating espiritu, ang influence niya ay ini-extend niya ito hanggang sa kaluluwa. Ina-apply doon sa kaluluwa itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito na sinasabi ko sa inyo na ang ating datihang pagkatao na nakatira dyan sa kaluluwa natin, itong old sinful nature, ay ina-apply itong ginawa ni Jesus Christ upang sa ganun, by faith, tayo ay ma-reckon natin ang ating sarili na tayo nga ay patay na. Hindi na tayong dapat na masusunod. Patay na tayo. Ang datihang pagkatao na pako na kasama ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Calvary. At ito ngayon, pag nag-yield o pag nagpasakop ang espiritu natin sa banal na espiritu, na-strengthen ang espiritu natin, na-influence itong kaluluwa natin, then nagkakaroon ng yielding din ang espiritu o ang kaluluwa natin, and thereby nagkakaroon ng joyful obedience. Okay po? So Romans 8:11, pansinin po ninyo ito. Sige po, basahin po natin. But if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Ang word na give life dito, of course, energize. That's the word, to energize your mortal bodies, to strengthen your mortal bodies, through His Spirit who dwells in you. Pansinin po ninyo, ang banal na Espiritu daw, kung talagang nandyan sa atin, naninirahan dyan sa atin, itong banal na Espiritu nito, siyempre sa pamamagitan ng influence ng kaluluwa o desisyon ng kaluluwa, then ito ay pinapalakas ang ating mortal bodies upang sumunod. So makita nyo ang operation. The Holy Spirit strengthens the inner person, then ang inner person natin, the Spirit, influences the soul, and of course, the body will follow. At ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon na ang whole spirit, soul, and body will become blameless. Meaning, ang katawan natin hindi ang sinusunod yung kagustuhan ng laman, kagustuhan ng pita ng laman. Ang kaluluwa natin hindi yung sinusunod lang kung anong naintindihan ng knowledge per se, kundi sumusunod ito ayon sa kalooban ng Diyos. At dito, nababalik ang orihinal na plano ng Panginoon. Romans 8:12-13, sabi dito, Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Pansinin po ninyo yan. Tayo ay may responsibilidad na ideklara natin ng ating datihang pagkatao ay patay na. We have to declare it na patay na
ang deeds of the body. Pero anong gagamitin natin na kapangyarihan? It is by the Spirit. By the Spirit. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, mga kapatid, ito ang dapat na naintindihan natin. Hindi yung self-determination. Kaya ko yan, alam ko na yan, gagawin ko yan. Maaring magawa din natin yun. Pero ang resulta niyan, makapahambog tayo. At kung hindi naman natin nagawa, magpapakonwari tayo na parang nagawa natin. Parang spiritual tayo. O kaya naman, hindi natin nagawa, nangako tayo na gagawin, hindi natin nagawa, we are so discouraged. Akala natin hindi real ang kapangyarihan ng Diyos. That is not true, my beloved. Alam po ninyo, real po ito. Kung matuto lang po tayo na magpasakop sa banal na Espiritu, mapalakas po tayo, and then these things follow. Okay po? Another and the last very important truth. When a Christian yields to the Holy Spirit strengthens the inner man. Okay? So, hindi nga po sa pag-resist na parang kaya natin ito, hindi sa pagpalakas ng ating kaluluwa, para kaya natin ito. Hindi po. The Christian must learn to yield to the Holy Spirit. Okay? Dito nangyayari ang pagpapalakas ng Diyos sa ating inner person. Ito ang ipinapanalangin ni Apostol Pablo. Prayer na ito sa mga Ephesian Christians. Naalala ninyo? Nung sa Ephesians chapter 3 verse 16, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, prayer po niya ito. Lumuluhod siya dito nang mananalangin po siya. Sabi niya that He would grant you, mga believers po ito, according to the riches of His glory, to be strengthened with might. Mabigyan kayo ng kalakasan. To be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ay, grabe ito mga kapatid. Okay? So, the Apostle Paul was praying sa mga Christians sa Ephesus na sila ay mapalakas. Sinong magpapalakas sa kanila? Ang banal na Espiritu. Alin ang papalakasin sa kanila? Ang kaluluwa? Hindi po. Palalakasin ang inner man. At alam niyo kung ano itong inner man? That's the Spirit. Okay? The human spirit na ipinanganak na muli. Ito rin ang tinutukoy ni Apostol Pablo, kung naalala ninyo, ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians, I think, chapter 4, na sabi niya, though the outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Okay? The outward man, our body, of course, humihina ito, nagkakasakit ito. But the inner person, kung ito ay pinapalakas ng banal na Espiritu, then, malakas ito na nag-iimpluwensya sa kaluluwa po natin. Okay? So, the last thing, very important truth na dapat alam po natin, when the inner man is strengthened, the communion between the soul and the spirit grows deeper and deeper, day by day, until the soul is influenced to obey God joyfully and freely. Yun. Yun pala ang pagtatrabaho ng banal na Espiritu, mga kapatid. Pag ang ating datihang pagkatao ay pinapalakas ng banal na Espiritu, so, ang communion ng kaluluwa at ng Espiritu ay lalong lumalalim. Araw-araw lumalalim ang pakikipag-ugnayan ng Espiritu sa ating kaluluwa. At nai-impluwensya ng Espiritu natin ang ating kaluluwa para sumunod sa Diyos na buong kagalakan. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina doon sa Psalms 42 verse 5. Naalala niyo yun? Psalms 42 verse 5. Na si David,
ang kanyang espiritu na malakas, ini-encourage niya yung kaluluwa. Sabi niya, "Why are you discouraged, my soul? Why art thou cast down, O my soul? Why are you disquieted within me?" So, nakita niyo mga kapatid, ang communion between the soul and the spirit grows deeper and deeper. Araw-araw. So, that's why ang banal na espiritu na nagpapalakas sa espiritu natin at ang espiritu natin na nag-influence naman sa kaluluwa natin, then nababalik muli itong order na the spirit is the master of the whole man, ang soul sumusunod lang, bagamat nandoon sa kanya ang decision making, pero hindi siya nagdidesisyon contrary to the will of the Lord. Why? Because he is being influenced by the energized spirit of man. Mga kapatid, medyo mahirap kung hindi po tayo sanay o first time na pakinggan po natin ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, bihira naman po talaga tinuturo ito. Ngayong panahon na talagang parang akala ng tao, ang plano lang ng Panginoon ay makapasok sa langit ang tao. Karamihan, napapakinggan natin yan, mga preaching ganyan. Pero mga kapatid, 1/3 lang po yon ng plano ng Panginoon. 1/3 lang po. Ang plano ng Panginoon, yes, that's true. Para nga ang mga tunay na mananampalataya makatiyak na makapasok sa langit. Pero kung yan lang ang plano ng Diyos, tandaan po ninyo ito. Kung yan lang talaga ang pinakaplano ng Panginoon, wala nang iba. Pagkaligtas mo, kukunin ka agad. Di ba? Dapat kang kunin agad. Bakit? Tapos na ang plano. Pangalawa, kung hindi ka kunin, makagawa ka pa ng kasalanan, ay nako, mahirap yun. Di ba? But that is not just the plan of God. That is not the plan of God alone. Ang plano ng Panginoon, itong ating kaluluwa na hindi naman ipinanganak na muli at nandyan pa nakatira itong datihang pagkatao na bagamat pinatay na nga ng Panginoong Jesucristo, isinama na sa pagkapako niya, kailangang mapanalunan ito ng ating human spirit by the strength and the power of the Holy Spirit. At sa ganon, tayo ay susunod sa Diyos na hindi tayo pinipilit, hindi tayo itinutulak, hindi tayo hinihila, kundi willingly, freely, and joyfully. Kaya nga sabi ng verse, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay? So, mayroong battle. Katulad ng ang isang illustration nito, sabi ng Panginoon kay Moses at kay Joshua, sabi na, ang lupang pangako na yan, flowing with milk and honey, ibinigay ko na yan sa inyo. At inulit ito ng Diyos kay Joshua nang mamatay na si Moses. Ibinigay ko na yan sa inyo. But you have to enter in that promised land. And then, paalisin nyo itong mga Canaanites, Jebusites, at lahat ng mga sites dyan, paalisin ninyo. Kayo ang mamuno dyan. Di ba? That's why mayroong battle sila na dinaanan. Ang problem is, ang tao nagtiwala sa kanyang sarili kaysa sa kakayahan ng Diyos, kaya may mga times talunan sila. Mga kapatid, the Bible does not in any way contradict with each other. Napakaganda po na ang salita ng Panginoon, pinapaklaro po ito sa atin upang ang buong ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. He died for our sin. He put to death the old man and he defeated Satan and all his demons ay maging real po sa buhay natin ito. Okay? Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sana marami tayong natutunan ngayon. At itong natutunan natin ay makapagbigay ng encouragement sa atin na lumapit tayo sa Diyos, isuko natin ang ating buhay sa Banal na Espiritu na magtrabaho siya sa ating espiritu upang lumakas ang inner person natin or inner man natin
na siyang mag-influensya sa ating kaluluwa. Mga kapatid, this is a great truth, and may the Lord bless this truth in our hearts. Thank you so much for listening. The Lord bless us. Let us pray. Father, again, we would like to commit to you this preaching. This is from you, from your word, and so this is not opinionated. I pray that you will make it real sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga nakarinig po ngayon ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na po yung mga kaanakan mo, na lumago po kami, maging kami mga spiritual man, hindi solical, hindi carnal, kundi maging mga spiritual persons, one that is being led by the Spirit of God, because we are your children. So, pagpalain mo pang bawat isa sa amin, in Christ's name. Amen.